Ito po, galit na galit po mga kabida, no? Ito hong si ML Party List Representative Leila de Lima po mga kabida, dito ho sa ginawa po ng Department of Justice, ano po? Nung nag-file po ang DOJ po mga kabida ng motion for reconsideration para ho dito ho sa decision po ng RTC Muntinlupa mga kabida, na i-acquit po itong si Leila de Lima sa kanya hong drug charges, ano po, no? Kung maalala po ninyo, niriman po mga kabida ng Court of Appeals, ano, ito pong kaso po ni de Lima, ano, matapos pong umapila, ito pong Office of the Solicitor General that time. Ang sabi po ng CA po mga kabida that time, na hindi ho daw malinaw yung desisyon po ng RTC Muntinlupa, no? Okay, kulang-kulang daw yun mga kabida. Kaya nga niriman po ito para ayusin po. Hindi po ibig sabihin na tinanggal nila yung acquittal po na desisyon po ng RTC po mga kabida, no? So, nung na-receive po ng RTC po yun, ilang weeks yung nagdaan po mga kabida, naglabas na naman ito ng panibagong desisyon. At this time, acquittal pa rin yung desisyon po ng RTC Muntinlupa. At dahil ho dito mga kabida, nag-motion for reconsideration po itong Department of Justice. This time, Department of Justice na po yung may hawak po sa kaso po ni de Lima. Dito, galit na galit po si de Lima ho dito, ano? Bakit daw? Pinagdiinan po ng DOJ yung kanya hong kasalanan po dito, ano mga kabida? Since they are asking for motion for reconsideration. Ang tingin po niya dito is triple jeopardy na daw mga kabida, no? Eto, babasahin ko lang po itong balita ng The Manila Bulletin, mga kabida. Ang title po ng kanilang balita po is Nakakagalit na, de Lima hits triple jeopardy, try on her Duterte era drug case. Ito po, ang balita po ng The Manila Bulletin, ano? Mamamayang liberal o ML Party List Representative Leila de Lima expressed exasperation over the Department of Justice o DOJ reported attempt to have a Muntinlupa City Court overturn an earlier ruling that exonerated her of drug charges. Ang sabi po ni de Lima po dito mga kabida, no? I don't understand what the DOJ prosecution is trying to do. Put me in a triple jeopardy after nearly 7 years in unjust detention, de Lima said in a tear statement Tuesday night, July 15. Hindi na lang katawa-tawa ang ginawa nila. Nakakagalit na. But what they are doing makes me angry, added the former senator. By triple jeopardy, de Lima meant subjecting her a third time to the same drug-related raps. Ayun. So, yun po mga kabida. Galit na galit po siya kasi kasi ang tingin siguro po niya dito mga kabida, parang ididiin talaga siya, no? Dito ho sa drug charges po mga kabida, way back doon ho sa panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil sa kanyang involvement daw sa kalakaran ho ng illegal drug trade dyan po sa New Bilibid Prison, mga kabida, no? Ang sabi po dito ng prosecution, ano? The prosecution said in the MR that de Lima and Dayan should be found guilty of conspiracy to commit illegal drug trading, adding that the CA's directive to the Muntinlupa RTC Branch 204 to review the case was not complied with. Ayun, hindi pala sinunod, mga kabida, ng RTC Muntinlupa City daw, mga kabida, no? Ito pong directive po ng Court of Appeals na reviewin ito pong kaso po ni de Lima. Okay? Sa halip po ay ganun pa rin, ano? Parang walang nagbago siguro. Yung tingin po siguro ng prosecution po mga kabida, no? Dito ho sa decision po ng RTC Muntinlupa po. Kaya nag-file po sila ng motion for reconsideration. Para sa akin po, ano? Sa part po ni de Lima, ang tanong ko po dito, bakit po siya magagalit dito? Kasi unang-una, proseso po yan eh. Okay? Hindi po yan pinagbawal po sa batas po natin, ano? Na pwede hong mag-file po ng motion for reconsideration, ano? Part ng process po yan. Okay? So, hayaan na lang po natin yung ginawa po ng DOJ kasi part ng process po yan eh. Unless siguro kung lumabag na po ito, ano? Sa batas po mga kabida.
na ipinagbabawal po ang pag-file po ng motion for reconsideration. Andyan yan sa batas eh. Part ng due process po yan eh. Ano? So hayaan po natin yung proseso. Kung ang kakasangkutan po makabida, no, yung ending po dito po sa motion for reconsideration, guilty po, ito pong si Dilima, so be it. Kasi yun yung proseso eh. Magdedepende po yan sa isasubmit po na ebidensya po ng DOJ ho dito, ano, mga kabida. Okay? Kung sa tingin po ng korte po na-appreciate po nila yung bagong evidence na prinesenta po ng DOJ dito ho sa kanila pong motion for reconsideration po makabida, so be it. Ngayon, kung ang magiging desisyon po makabida ng RTC Muntinlupa ho dito, based dun ho sa kanila pong review sa motion for reconsideration po ng DOJ, wala pong sapat na ebidensya, walang bagong ebidensya, ganun pa rin yun. Tapos, i-acquit nila ulit, ano, ito pong si Dilima, so be it din. Wala ko tayong magawa. Kasi yun yung appreciation po ng korte, ano? So, wag pong pigilan po ni Congresswoman Dilima ito pong proseso. Ganun talaga yun. Okay? Ganun talaga yun eh. Kasi kung iba yung naging desisyon po makabida, no, ng RTC Muntinlupa, kung ang desisyon po ay convicted po siya, no, napatunayan po siyang guilty dito ho sa illegal drug trade na kaso, ano, ang gagawin naman po ni Dilima po dito is mag-aapila naman po ito. So gagamitin po niya, ito pong karapatan po niya na mag-file po ng motion for reconsideration. Alright? I-apila po niya ito, mga kabida, yung kaso na ito, ano, sa Court of Appeals. O di kaya, mag-motion for reconsideration siya muna sa RTC. So kung ganun pa rin yung kinalabasan po mga kabida, mag-appeal na po siya, no? Doon po sa Court of Appeals. Ganun din yun. Proseso kasi yan. So dapat hindi ho magalit dito si Dilima eh. Hayaan natin yung proseso na gumulong po, ano? Diba? Yun ang kalakaran po sa batas po eh, ano? Kahit na hindi po ako abogado po eh, naintindihan ko po yung proseso po ng batas mga kabida. Itong si Dilima po. Kaya nga nabansagan po itong si Dilima na matigas ang ulo, ano? Kasi ho, hindi ho sumusunod kung ano yung utos po, ano? Like for example, way back in 2011, ano? Hindi niya sinunod daw itong utos po ng Korte Suprema, mga kabida, na hayaan ito kung si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na makaalis po ng bansa, no? Ang ginawa po nila pinigilan po, ano? Hindi po sinunod ito pong Korte Suprema. Kaya may record na po ito sa Korte Suprema na hindi sumunod po ng utos ito pong si Dilima po mga kabida, no? Parang hindi po abogado ito pong si Dilima mga kabida, no? Na hindi po niya maintindihan po yung proseso po ng batas. Ganun talaga yon. Merong step by step, no, na proseso ang batas po mga kabida.